So hello guys, no? Stock review ulit tayo, September 16. So ito yung ating mga reviewin, si PCI, EMP, Globe, ICT, AP, Dell M, Monde, DMC Tel, at si Isen. So yun, silipin natin yung ating index muna, no? Mga numbers sa ating index. So kahapon nag-correct. So ngayon parang binawi ulit, tapos nagkaroon tayo ng gain. So ating index, nag-close tayo sa 6968.43 or 88.23 points or 1.28% ang gain natin ngayong araw. So ating value turnover 7.3 plus cross trade na 1.4, 8.7. So parang 9 billion yung ating value turnover. So ngayon lamang din yung ating gainers, which is 103. Declines 90. Ayun. So lahat ng ating sector, lahat green. Then lahat ang ating pinaka nag-gain si service sector. Sumunod naman si property. So medyo bumawi si property kasi ilang araw ding down si property eh. So yun, silipin naman natin yung net foreign selling. Ayun, so tayo ay net foreign buying. So yung nakaraan, yung Tuesday, meron tayong 3.6 billion na foreign buying. Then sumunod na araw, selling. Ngayon, parang bumulit ulit, pero medyo maliit lang, 59 million. So yun, mag-chart tayo. Ayan, si PSE. Medyo zoom lang natin na onte. Ayan. Medyo zoom na. Ayan. Oops. Ayan. So, yung ating nautog tayo sa ating yung trend line natin na drawing, which is yung ating resistance sa trend line na blue line. Ayan. So, medyo nautog tayo dyan nung nakaraan. So, nag-correct tayo ng 2 araw. Tapos, ngayon, nagkaroon ulit ng momentum. So, hindi siya muli pababa. Ayun, hindi siya nagkaroon ng red candle ulit. So, good. Parang nire-retest ulit tong breakout dito. Gustong i-retest. So, baka mangyari ulit dyan. Kasi so, andito na siya ngayon. Yung candlestick nandito na. So, yan. So baka kasi dito di ba nauntog. So nauntog tapos nag-correct lang. Ayun, 3 araw, ito 2 days. Tapos may run, ito rin nagkaroon ng run hanggang sa na-break tong previous high. Then nauntog ulit dito. So possible play ulit, baka siguro medyo mabilis ang galaw na ito. Baka magkaroon ulit tayo ng another, kasi Friday bukas eh. Possible kung magkaroon tayo ng retest dun sa blue line natin, trend line dito, or retest sa trend line, or dito sa ating previous breakout na rejection. Baka ayun yung i-test bukas, o kaya pwedeng mangyari maliit na candle dito. I mean dito pala sa daming nasing drawing dyan. Tapos sa Monday siguro baka pwede tayong mauntog ulit, correction, then pwede tayong magkaroon ng baka medyo bumaba. So yun, possible. So ibang indicators natin, so si PSEI sa MACD may sign of weakness pero hindi pa crossover. So bukas tayo magkakaalaman, tsaka sa next week, kung babalik ulit yung ating momentum. Kasi yung ating momentum medyo humihina na ating blue line, lapit na mag-crossover. So magkakalaman tayo sa next week kung babalik ulit yung yung ating momentum. Sa RSI naman natin, ayun, tumaas ulit. So drawing tayo ng trend. So ayan, so uptrend pa rin, may trend channel pa rin tayo nakikita. So baka siguro ating next na retest bago baka magkaroon ng selling banda siguro dito, bago magkaroon ulit ng selling.
Ayun, no? So NCPCI, no? Observe natin yung mga hawak natin na blue chips dahil sumasabay ngayon ating mga big cap sa galaw talaga ng PSE, no? So NCPCI. Ating next stock si EMP. So si EMP, may news tayo na iperpursue daw niya yung kanyang listing sa SGX, yung sa Singaporean exchange. So good na naman. So di ba yung nakaraan si EMP din meron siyang listing sa ano ba yun? Indonesia ata, hindi ako sure. So meron din siyang listing doon. Ayan. Yung ating support, medyo isang support pa. Ito sa consolidation area yung ating support. Then kanina medyo kahit yung volume niya medyo maliit lang na onte, at least na-break niya yung nakaraan niyang rejection, na-break niya ito. So breakout to. Kahit yung candle hindi ganun kalaki. Pero sa galaw ngayon ng EMP medyo okay na rin, 6%. Malaki-laki din pala. So yung ating possible upside kay EMP, check natin kung tsaka man bibili bukas, kung nakabili ka dito sa consolidation area. So kung ating first resistance, so nakuha natin yung ating first resistance sa mga kanyang mga previous na prices. So yung 14%, no? Malaki-laki din kung NTP mo is bandang 21 area and 28%. So sa ating MACD, so medyo nagkaroon ng onting correction, so bumabalik pa rin yung momentum niya. So bukas magkakaalaman kung magka-crossover ba to o magtutuloy pababa or fake out lang. Kasi breakout yung candle so possible crossover to bukas possible. Din sa ating RSI, so medyo malayo pa yung natin selling ito. Ating next abang sa RSI 74. Then ito kung malakas talaga. Ayan. So NCMP, no? So kay EMP naman nakagulat lang kasi dahil siya ay nawala sa index. So after niyang mawala, so ilang araw din binawi dahil sa good news na magkakaroon nga siya ng listing sa ibang bansa, no? So kahit nawala siya sa index, kung maganda siya fundamentally, bibili talaga siya ng mga investors, no? Kasi kaya siguro to naalis dahil yung liquidity is late na nangyari yung liquidity kay Emperador kasi ang haba ng konso niya no? So siguro baka flat lang yung kanyang liquidity, yung mga turnover na siguro baka maliliit lang yung mga panahon na to, kaya siguro siya naalis sa index. So ayan si EMP, no? So ating next stock si Globe. Ito si Globe, na-review ko ito ng ilang araw din, no? So yung ating sinabi nga kay Globe, yung mga TP ng isang broker is 3.7 ba yun? 3.7. So ngayon finake out lang yung nakaraang yung Wednesday, finake out lang tayo. So ngayon nag-gain ulit tayo ng long candle. Tapos yung ating balak i-test itong 3 area. Ayan. So as a trend line pa din ay yung pinaka support niya. So possible play niya baka mag-range trade lang sa trend line. Trend dito small conso, then another break, conso at highs, then break. Panto lang din ginawa niya ngayon. Pero dito kasi kumbaga hinintay dumikit lang siya sa EMA 9 natin tsaka sa EMA 13. Pagkadikit niya sa EMA 9 at 13, nag-breakout ulit. Lumayaw na onte, tas binabalikan lang ulit yung EMA 9 at 13. EMA 13 natin. So sila yung pinaka-dynamic na support. So baka possible ay yung maging play. So ang target natin 3.7 area. Ayun. So sa MACD natin, medyo bumabalik yung mga volume na ulit, bumabalik yung volume. So may momentum ulit paakyat.
Ayun, so sa RSI, hindi nire-respeto yung RSI natin. Kahit overbought na, pinibili pa din. So, abang tayo ng possible sell dito. Possible area. Ayan. Siguro baka magkaroon tayo ng RSI 90 ulit kung kakaroon ulit ng breakout. Pero sa ano niya, sa RSI natin, sa trend line pa rin siya, yun. Bottom, then trend, ayun, pasok sa trend line. Ay, hindi, ano siya, medyo resistance pala to. So, dapat siyang bumalik sa trend line natin para masabi na magkakaroon pa siya ng play. Pero sa overall lang kung hindi ka titingin sa RSI, possible talaga siya may play talaga siya. Baka ang gawin lang niya is isang green tas conso at highs ulit bago niya i-break tong kanyang 3-3, then breakout. Ayan si Globe, no? Ating next stock, ICT. Ito yung stock ni Henry Quezon. So medyo maganda rin to. So si ICT, ang DNA ni ICT, so nang drawing na tayo ng mga patterns. So ang ginagawa, so overall ng ICT, so all time high siya. Ito yung all time high niya, 192. So ang ginagawa lang siya ng Darboux box. So gumagawa lang siya ng highs, then naghahanap siya ng matibay na support. Pag na-establish yung matibay na support, then doon lang siya magkakaroon ng range. So pagka nabutas yung range, gumagawa ulit siya ng all-time high. So pagka nakakaroon ng range, nire-retest ulit yung previous. Oops, yung ating drawing mali pala. Oops, bitan yung ating drawing sa box na to. Ayun naman, edit. So ayun, basta ang ginagawa lang sa ICT lagi is pagka kapag nagkaroon siya ng all-time high, then hanap ng support, tapos nagba-bounce ulit, then consolidation. Ayun, karoon ng support, tinas ulit. Ang ginawa, ito yung pinaka niya, tinest niya. So ayan, tinest yung previous breakout area, tapos ayun, conso at highs. Then ngayon, ayan, ulit, tawag din, breakout ulit. So anong next target natin kay ICT, kasi patuloy siyang umaakyat. So itong blue line na trend line, drawing tayo ng line sa pinaka-bottom ng trend line natin, which is ito. Tapos kunin mo yung pinaka-high, tapos lipat mo tong line to sa pinaka-dulo ng triangle. Tapos doon ka pwede makapag-conclude ng target range mo. So ang possible target range natin na TP area, 233 area. So ayun yung possible range natin, no, kay ICT. Sa ating MACD naman, so yun, may momentum kahit putol-putol yung volume. Taas pa rin, so mayroong momentum. So sa ating RSI 60. So kahit bungi-bungi, may pa rin siya. Ito ang astig sa kanyo. May cap sa RSI. So drawing tayo ng trend. So may trend line pa rin. Ayan, may trend pa rin siya na sinusundan. So kanyang selling pressure, kapag nag-oversold, may time talaga siya nagkakaroon ng selling. So ang abang kay ICT na possible sell dito sa kapag nag-oversold area na dito. Ayan. Pero kasi ang ginagawa lang naman talaga niya ICT, conso at highs lang or retest the previous breakout. Pag na-retest na, pag medyo matibay na, doon lang gumagawa ng channel. Tapos breakout, channel ulit, breakout. So ayan sa ICT. Kung gusto niyo ng tawag doon, ng safe na na hindi ganun kagalaw, ICT tayo, bilhin nyo sa ICT. Kasi console lang siya tapos breakout, console. So yan. So syempre, depende pa rin sa mga fundamentalists kung hanggang saan yung pwedeng iakit ni ICT based on sa kanyang earnings. So
So ayan si ICT. At yung next stock si AP. Ito yung mga kakompetensya ni Asen tsaka ni FGen. So ayun si AP may breakout ulit. So hindi siya all time high, parang lang to 52 week high lang ata to. So naka-recover siya sa kanyang downtrend. Tapos ayun, nagkaroon siya ng ngayon ng run up, box. Tapos so medyo malayo yung ating resistance, malayo. So siguro susunod natin i-break itong linyang to. Ayan siguro. Oops. So medyo maliit pero kayang-kaya ng AP yan kung malakas talaga check natin yung MACD. So nawala din. So may weakness pero ngayon nagkaroon na tayo ng run, so parang bumabalik ulit yung momentum. Then sa RSI hindi rin nirerespeto yung oversold. So then sa RSI nire-retest ulit yung kanyang so parang may ulting pagsilip na breakout sa RSI, so hindi nirespeto. So hanap tayo ng pwedeng resistance. So dyan siguro pwede tayo magkaroon ng consolidation area. Dahil may week kung bukas maganda kung magbe-breakout siya kasi hindi nirespeto yung RSI or kaya conso at highs, gumawa muna ng support area. Parang ito parang run ulit, conso area, saglit lang run, tapos conso run, tapos conso na medyo mahaba na onte, mga 8 days siguro, then breakout. Siguro possible late trading range dito kay AP. Sa ating next target kay AP medyo malayo. Ayan, 34 area. Ayan. So medyo marami pa tayong resistance na kailangang i-break, no? So ayan si AP. So ating next stock si DLM. So kahapon, after nyan mag-run ng 3 days, nagkaroon siya ng ng red candle. Ayun ng red. Tapos ngayon kaya siya umakyat dahil may news na meron siyang profits na 3 point something na billion sa Del Monte. So kaya siguro binibili pa rin siya kasi maganda naman yung earnings. Maganda yung 1,000%. Tapos ngayon nag-declare ulit ng earnings sa kumpanya na isa. Ayun, so ayun ang ating next resistance kay Del Monte, yung kanyang previous high dito, yung 16 area. So ating next ulit 16 pa rin dito, yung previous high dito. Yung medyo nahirapan, nagkonsa tayo ng ilang weeks dito. Then ating main target is 18 pesos. Yan. So may volume pa rin. Gusto pa rin yung volume. So sa ating MACD, malakas pa rin yung volume. Solid pa rin. Solid yung may momentum pa rin paakyat. Din sa ating RSI. Din RSI 67 pa lang. So hindi pa may possible upside pa tayong pwedeng makita. So ang possible sell natin dito, hatong beses tinatch yung RSI 72. So dyan yung may posibleng selling. Kasi yung ito, kung nag-RSI 72 to siya, banda dito yung 17 pesos ba? 18 pesos pala, ayan, 18 pesos tapos bentahan. So nung nakaraan din, RSI 72, ito, yung 16 pesos niya, possible magkabentahan din. So next week magkakaalaman kung cons or uptrend pa rin tong si Del Monte natin. So yan si DLM. Ating next stock, yung ating Alpha, yung hawak ko pa rin. Hindi ko pa binenta kanina kahit
kahit medyo nagkabentahan na. Kasi all time high nga si Monde lagi eh. Kasi mga short term ang target nila, itong trend line na malaki simula nung IPO, may trend line. Tapos ayan saktong sakto nung pag-untog dun sa trend line, yun, benta, take profit. So syempre may mga iba't ibang klase naman ng traders, kaya ganun talaga, hindi may iwasan yung pagbenta kasi yung pati mga indicators nito medyo so yung MACD natin medyo uptrend, medyo malayo, may momentum pa rin. So ating RSI natin, so nag-pause nag-flat, tumuka yung yung RSI natin dahil ito yung ating resistance. Ayan, so siguro konso muna, drawing tayo ng trend line. May trend line naman tayo sa RSI natin pero medyo parabolic na. Ayan, baka ang gawin nito, baka bumalik sa trend line tsaka ulit mag-cons or breakout, or kung maganda talaga to, kung may momentum talaga, kung magko-continue bukas yung momentum or hanggang next week, baka possible natin i-test to. RSI 87. Kung maganda talaga yung momentum, pati yung sentiment ng market, kung hindi pa talaga magtitipo yung karamihan, next week makakalaman ko talaga kung dyan mismo sa maximum i-drawing nila na range, na trading range, or babalikan yung kanyang unang trend na drawing natin dito. Dyan siya mag-conso, parang ito, ng conso lang ng ilang araw, then another breakout. Dahil all time high lagi ito yun, yung mga possible mangyari. So sa mga short term, nagtipi sila kanina, so depende na ulit sa sentiment ng market. Kung basta ang initial target ko, ako mismo 21 pesos, dahil nakuha ko siya dito, neckline ito, bottom tsaka sa high, tapos tinrace ko siya dito. So ayan, so overall naman si Monde may expansion to sa US na yung kanilang parang meat alternative na corn na brand. So ayun si Monde. Medyo bias tayo dahil may hawak tayo nan. So yun si DMC, and despite pa rin na natanggal sa index, so yun, natanggal sa index, tapos binomba ng binomba, tapos nag-breakout. So sa mga position traders dito na nakabili, banda siguro dito mga position, halos 21%, solid. Kalain mo yun, natanggal sa index, tapos binomba, parang hindi nawala sa index. So net foreign buying pa nga. So yun, may trend may uptrend si DMC. Kita naman natin sa uptrend, lahat ng MA support. Tapos ating indicators, MACD, wala pang signs of weakness, uptrend pa rin yung MACD niya. Then sa RSI, parang ginagahailan din yung chart. Ayan, uptrend pa rin. Possible selling natin sa overbought area, RSI 75. Pero sa price action, siguro baka magkaroon tayo ng selling banda siguro sa dinrawing natin, o kaya magkaroon ng extension, baka dito na siguro sa bandang 7.56 pesos. Pagawin kasi malapit lang siya sa trend line, tapos pwedeng siya magkaroon ng ganyan, parang parang globe, conso at highs na maliit. Tapos ayan, possible lang ganyan gawin ng DMC in a coming few weeks kung uptrend pa rin talaga siya. So yun, ito yung ating mga resistance na pwedeng i-break. So nakuha ko yan, so kaya yung mga previous na doon sa downtrend. Ayan, so ayan si DMC, medyo maganda si DMC, despite na nawala sa index. Sobrang binili. At yung next stock si PLDT. So yun, may box tayo din drawing sa kanya, high tsaka low. So yung low niya hindi na bumaba doon, so bumabalik yung momentum. So
baka i-retest ulit, baka bukas siguro baka kaya itong i-retest itong kanyang breakout. Next week malalaman kung mag-breakout sa box. So matibay yung mga MAs natin. So yung ating MACD medyo tumataas ulit, hindi na siya ng crossover, so good. Baka bumalik ulit yung momentum kung maganda pa rin yung galaw niya bukas. Tsaka sa ating RSI, baka magkaroon ulit tayo ng overbought play, hanggang overbought play siguro hanggang RSI 84 possible. So ayan si Tel, no, parang wala pa rin pinagbago, basta lang ating target price, ayan. So pwede pang pumasok yung mga naka breakout players dito, mga breakout play dito, bumili na kasi support. Ayun yung matibay na support to. Kaya mga breakout players diyan kayo bumili, abang kayo kung magbe-breakout sa box. Ayan si PLDT, solid din ng galawan, Konso at Highs ang galaw. So ating last stock si Easy, napakaganda ng galaw nito. Nakaraan sinasabi ko maano na siya, hindi na kinakaya to kasi maliliit na yung puro weeks na, ibig sabihin may onting weakness na sa hindi na kayang bombahin. Pala kanino, shake out lang pala kahapon, tapos binrake out. So yung mga na-shake out, napabenta dito. So totoo nga naman yung sinabi ng sa mga librong sa librong binasa ko, market is not it's not been obvious. So shake out ng 2 araw, tapos binrake out. So another all-time high. Ayan. So dahil so patuloy pa rin pumapasok yung mga good news kay Ascent. So hindi ko naman nabasa kung ano yun. So yun, patuloy pa rin siyang binibili. Dahil ito yung future. So yun, MACD natin. So may bahagyang paghina, pero yung candle natin umangat. So parang tumaas ulit yung blue line, so hindi siya nag-crossover. May onting lakas. So ating RSI ganun din, nag-overbought ulit. So yung possible abangan natin, RSI 73. Ayan, baka dyan tayo magkaroon ng selling volume pero ito nga halos bumaba din sa overbought ng ilang kahit may retest tapos overbought na naglalaro. Kung malakas talaga, ayan. Pero sobrang bigat na kasi nito para sa renewable. Si EB kasi parang pa lang siya parang kung nilipat pa lang siya sa renewable. Tsaka yung FG naman, di ba nag-offer siya ng tender offer? Hindi ko alam kung good ba yun o hindi. Kumbaga yung Ascent ngayon yung pinakaunang player o kaya best player sa Pilipinas sa renewable. Kaya siguro kung akit na akit yung price nito. So yun, tapos din tayo. Ayun, salamat guys sa pakikinig at panonood. So mag-ingat ulit tayo sa ating kapaligiran dahil nandiyan pa rin yung Delta variant. So yun, maraming namamatay. So sa mga kamag-anak ko, yung mga lola ko sumalangit ang kanilang mga kaluluwa dahil kinukuha ni iba kong mga lola dahil matanda na iba. So sila yung mga tinatamaan ng COVID. Ayun. So stay safe lagi kayo. Din lagi wear ng mask and then mag-disinfect. Ayun. So bukas ulit guys, no? Salamat ulit.